Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman ang pinakabagong at detalyadong ulat tungkol sa kalagayan ng panahon para sa Lunes. Ikalabindalawa ng Enero taong 2026, isang napakahalagang pagbabala para sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas, lalo na sa mga rehiyon na maaaring maapektuhan ng paparating na sistema ng panahon na ating patuloy na sinusubaybayan. Sa kasalukuyan pa lamang, patuloy na nagpapatuloy ang paglaki at paglakas ng low pressure area na matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa mga huling obserbasyon ng aming mga meteorologo at sa pamamagitan ng mga satellite imagery na ginagamit natin araw-araw, kapansin-pansin na ang LPA na ito ay may dalang thunderstorm, mga kondisyon na nagpapahiwatig ng lakas at potensyal nitong magdulot ng malawakang epekto sa mga lugar na dadaanan nito. Sa kasalukuyan pa lamang, hindi pa ito nagdudulot ng direktang epekto sa ating bansa, ngunit hindi natin maaaring balewalain ang katotohanan na ito ay patuloy na lumalapit sa ating hangganan. Inaasahan nating posibleng pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na araw, bukas ng umaga, hapon, o kahit sa gabi, kaya lubos na hinihikayat namin ang lahat na manatiling alerto at laging updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas. Malapit na ang LPA sa part at kapag ito ay tuluyang pumasok at matagumpay na umunlad mula sa isang LPA patungong ganap na bagyo, ito ay ipalalabas na may lokal na pangalan Bagyong Ada na siyang magiging unang bagyo na makakaapekto sa ating bansa sa taong 2026. Sa pagpasok nito sa ating responsibilidad, tataas din ang tsansa na ito ay maglandfall sa ating mga lupain. Kaya naman ang buong koponan ng pagmomonitor ng panahon ay nasa ganap na alerto para masiguro na mabibigyan agad ng tamang impormasyon ang lahat ng mamamayan. Sa mga huling outlook na inilabas namin tungkol sa posibleng ruta ng Bagyong Ada, una naming naitala na ito ay direktang lalapit sa ating landmass. Gayunpaman, sa mga nakaraang oras ng aming maingat na pagmomonitor, napansin namin na nagbago ang direksyon ng paglalakbay ng sentro ng bagyo. Ito ay isang karaniwang pangyayari sa mga sistema ng panahon, lalo na kapag sila ay nasa labas pa ng par at nakakaramdam ng iba't ibang puwersa mula sa hangin at dagat. Kaya naman hindi tayo maaaring umasa sa isang tiyak na ruta lamang, kailangan nating manatiling handa para sa anumang posibleng pagbabago. Habang patuloy na papalapit ang LPA sa par, makikita natin na unti-unti itong bubuo ng sariling sikulasyon, isang tanda na ito ay patuloy na lumalakas. Ang mga kasamang thunderstorm nito ay magdudulot ng malawakang pag-ulan sa mga lugar na mapapadaan nito, kaya naman simula pa lamang ngayon ay nagsisimula na kaming magbigay ng paunang babala at paghahanda sa mga kababayan natin sa mga rehiyon na posibleng maapektuhan. Layunin nito na maiwasan ang mga malubhang epekto tulad ng baha, pagguho ng lupa, at pinsala sa mga ari-arian at buhay. Habang mas lumalapit ito sa ating landmass, inaasahang maaari itong maabot ang kategoryang tropical depression, ang unang antas sa pag-uuri ng mga bagyo. Bilang isang tropical depression, ang Bagyong Ada ay magkakaroon ng lakas ng hangin na umaabot mula 39 hanggang 60 km/h. Kapag ito ay nasa ganitong kategorya na, ipapataas na natin ang signal number 1 sa mga lugar na malapit sa ruta ng bagyo. Ang ganitong lakas ng hangin ay sapat na para magdulot ng paggalaw ng mga bahagi ng bahay tulad ng bubong, pagbagsak ng mga puno, at pagkagambala sa mga serbisyo tulad ng kuryente at komunikasyon. Ang sentro ng Bagyong Ada ay posibleng unang maglandfall sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Ang mga kalapit na probinsya tulad ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, at Agusan del Norte ay hindi maiiwasang makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Ang mga pag-ulan na ito ay sinasamahan din ng mga pabugso-bugso na hangin na maaaring magdulot ng dagdag na pinsala. Sa aming pinakabagong satellite outlook, makikita natin ang mga pulang kulay na bahagi. Ito ay nangangahulugang mayroong napakalakas na pag-ulan sa mga lugar na iyon, na lubhang mapanganib lalo na sa mga mababang lugar na madaling mabaha at sa mga bundok na madaling magkaroon ng pagguho ng lupa. Ang mga epekto ng bagyong ito ay hindi lamang makakaapekto sa mga bahay at ari-arian, malaki rin ang tsansa na maapektuhan ng mga ikinabubuhay ng ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa sektor ng agrikultura. Ang mga pananim tulad ng palay, mais, at iba pang mga produkto ng bukid ay maaaring masira ng malakas na ulan at hangin, habang ang mga mangingisda ay hindi makakapaglabas ng barko dahil sa malalaking alon sa dagat. Kaya naman ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong rehiyon ay nagsisimula na ring maghanda ng mga emergency supplies at temporaryong tirahan para sa mga mamamayan na kailangang lumikas.
Pagkatapos ng unang landfall sa Surigao del Norte at Dinagat Islands, inaasahang kikilos ang bagyong Ada patungong Hilaga, papunta sa Kasiguran Bay. Mula rito, posibleng magkaroon pa ito ng pangalawa o pangkatlong landfall sa Samar Region. Kabilang ang mga bayan ng Balanghiga, Basay, Santa Rita, Giwan, Salcedo, General MacArthur, Hernani, Balangkayan, Borongan, Sulat, at Catbalogan. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng matinding pag-ulan at malakas na hangin, kaya naman ang mga lokal na opisyal doon ay hinihikayat na maghanda na para sa mga posibleng emergency sitwasyon. Dapat tandaan na ang sentro lamang ng bagyo ang kadalasang binibigyang diin sa mga ulat, ngunit ang sakop ng hangin at ulan nito ay napakalawak. Kaya naman hindi lamang ang Samar at Eastern Samar ang maaaring maapektuhan, kabilang din dito ang mga kalapit na rehiyon tulad ng Leyte, Biliran, Northern Samar, at iba pang bahagi ng Visayas. Bukod pa rito, habang patuloy na lumilipat ang bagyo patungong Hilaga Silangan, inaasahang dadaanan din ito ang mga lugar tulad ng Masbate, Ticao Islands, Burias Islands, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, at Quezon. Ang mga lugar na ito ay makakaranas din ng pag-ulan at hangin, lalo na sa mga bahagi na malapit sa baybayin. Ang Bicol Region ay isa ring mahalagang rehiyon na kailangang maging handa dahil inaasahang babaybayin din ito ng bagyong Ada sa mga susunod na araw. Ang mga probinsya sa Bicol ay kilala sa pagiging madaling maapektuhan ng mga bagyo dahil sa kanilang heograpikong lokasyon at mga bundok na nakapalibot dito. Kaya naman ang mga mamamayan doon ay hinihikayat na simulan na ang pag-iimbak ng pagkain, tubig, at iba pang mahalagang gamit, pati na rin ang paglilinis ng mga kanal at estero para maiwasan ang pagbaha. Habang nasa kalupaan pa ng ating bansa ang bagyong Ada, makikita natin na ang sakop ng kanyang hangin ay lalawak pa hanggang sa maabot ang malaking bahagi ng bansa. Kahit na ang ilang lugar ay hindi direktang dadaanan ng sentro ng bagyo, maaari pa rin silang makakaranas ng mahinang hangin at pag-ulan. Ito ay dahil sa malawak na sirkulasyon ng bagyo na nakakaapekto sa malaking bahagi ng atmosfera. Paalala at mga hakbang na dapat gawin. Tulad ng dati, ang lahat ng impormasyong ibinibigay namin ay batay sa pinakabagong datos at teknolohiyang meron tayo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga sistema ng panahon ay maaaring magbago ng direksyon o lakas anumang oras. Kaya naman lubos na inaabisuhan namin ang lahat na laging aantabayan ang mga susunod na ulat panahon na aming ilalabas. Habang papalapit ang bagyong Ada sa ating bansa, makikita rin natin na patuloy na lumalakas ang iba pang mga sistema ng panahon sa paligid ng bansa. Ito ay dahil sa pagbabago ng temperatura ng dagat at hangin na maaaring magdulot ng dagdag na pag-ulan at pagbabago ng direksyon ng hangin. Kaya naman hindi lamang ang bagyong Ada ang dapat nating bantayan, kailangan din nating maging handa para sa mga posibleng karagdagang sistema ng panahon na maaaring dumating. Para sa mga nakatira sa mga mababang lugar, bundok, at baybayin, lalo na kayo ang kailangang maging handa. Magsimula na kayong mag-imbak ng sapat na pagkain at tubig na makakapagtagal ng 3 hanggang 5 araw. Siguraduhin din na ang inyong mga bahay ay ligtas at hindi madaling maapektuhan ng malakas na hangin at ulan. Kung kayo ay nakatira sa mga lugar na kilala bilang baha o landslide prone, makipag-ugnayan na kayo sa inyong lokal na pamahalaan para malaman ang mga ruta ng paglilikas at mga temporaryong tirahan na inihanda nila. Huwag din nating kalimutan ang mga alagang hayop, mga pananim, at mga mahalagang dokumento, dapat din silang mabigyan ng sapat na proteksyon. I-secure ang mga gamit na maaaring liparin ng hangin, at tiyaking nakasave ang mga mahalagang file sa mga digital na device o nakaimbak sa ligtas na lugar. Sa huli, tandaan natin na ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Sa pamamagitan ng pagiging handa, pagiging alerto, at pagsunod sa mga payo ng mga awtoridad, maaari nating bawasan ang mga posibleng pinsala na dulot ng bagyong Ada. Ito ay ang unang bagyo ng taong 2026, ngunit tiyak na hindi ito ang huli, kaya naman kailangan nating matuto mula sa bawat karanasan at palakasin pa ang ating sistema ng paghahanda para sa mga darating panghamon ng panahon. Manatiling alerto, manatiling updated, at manatiling ligtas. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa inyong lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga tanong at katanungan tungkol sa inyong lugar. Panahon sa Luzon. Dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan, ang mga rehiyon sa Hilaga at silangang bahagi ng Luzon ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Kabilang dito ang Cagayan Valley Region, kabilang ang lalawigan ng Isabela, pati na rin ang Aurora, Quezon, Camarines Norte, at Camarines Sur. Ang mga pag-ulan na ito ay direktang dulot ng malamig na hangin mula sa kontinente ng Asya, na kadalasang nagdudulot ng maulap na kondisyon at panakanak ang pag-ulan sa mga nasabing lugar. Samantala, para sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang improving weather condition sa unang bahagi ng araw.
Kabilang dito ang mga rehiyon tulad ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin ang Zambales, Bataan, at mga kalapit na lugar. Maaaring makakita tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maaraw na kalangitan sa umaga na magbibigay daan sa mas mainit na temperatura sa mga nasabing rehiyon. Gayunpaman, mahalagang manatiling alerto lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Ang hanging amihan, kapag pinaghalo sa init mula sa lupa at dagat sa ikalawang bahagi ng araw, ay maaaring magdulot ng mga lokal na thunderstorm sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang mga lugar na malapit sa mga anyong tubig tulad ng lawa, ilog, at baybayin, kung saan maaaring bumuo ng mga ulap na may dalang malakas na pag-ulan at kidlat. Inaasahan din na maaaring maramdaman ang mahinang hangin na umaabot sa 15 hanggang 30 kilometers per hour sa buong Luzon na maaaring magdulot ng kaunting pagkagambala sa mga panlabas na gawain. Panahon sa Visayas. Sa Visayas, ang epekto ng hanging amihan ay mas malakas pa rin sa silangang bahagi ng rehiyon lalo na sa Samar Region. Dito ay inaasahang mananatili ang mataas na tsansa ng pag-ulan, kabilang ang mga biglaang buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pansamantalang baha sa mga mababang lugar at mga kanal na barado. Ang mga kababayan natin sa mga bayan tulad ng Katbalogan, Borongan, Giwan, at Calbayog ay hinihikayat na manatiling alerto at iwasan ang paglalakbay patungong mga lugar na madaling maapektuhan ng baha o pagguho ng lupa. Kasama rin sa mga lugar na maaaring makakaranas ng pag-ulan ang Leyte at Biliran, kung saan inaasahan din ang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan sa buong araw. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng visibilidad sa mga daanan, kaya naman ang mga motorista at mga taong naglalakbay ay dapat mag-ingat at gumamit ng tamang ilaw sa kanilang sasakyan. Para sa natitirang bahagi ng Visayas, inaasahan naman natin ang improving weather condition. Kabilang dito ang mga rehiyon tulad ng Western Visayas, Negros Island Region, pati na rin ang Central Visayas. Sa mga lugar na ito, maaaring makakita tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maaraw na kalangitan na magiging angkop para sa mga pang-araw-araw na gawain ng mga mamamayan. Gayunpaman, huwag din kalimutan na maaari pa ring mangyari ang mga lokal na thunderstorm sa ilang bahagi ng mga nasabing rehiyon lalo na sa gabi, kaya manatili pa rin tayong handa. Panahon sa Palawan at Mindanao. Sa Palawan at buong Mindanao, inaasahan natin ang improving weather sa umaga. Maaaring makakita tayo ng maaraw hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan sa unang bahagi ng araw. Ito ay magbibigay daan sa mas mainit na temperatura na umaabot mula 28 hanggang 34 degrees Celsius sa karamihan ng mga lugar. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maaaring bumuo ng mga thunderstorm na dulot ng hanging amihan at ng isa pang weather system na tinatawag na shearline na kasalukuyang nakakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang mga thunderstorm na ito ay maaaring magdulot ng malakas na pag-ulan, kidlat, at kulog sa mga lugar tulad ng Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, at Soxargen. Ang mga kababayan natin sa mga nasabing rehiyon ay hinihikayat na iwasan ang paglalakbay sa gabi lalo na kung hindi naman kailangan at tiyaking ligtas ang kanilang mga tahanan laban sa posibleng baha. Sa kasalukuyan pa lamang, ang low pressure area na ating patuloy na sinusubaybayan sa silangang bahagi ng Mindanao ay hindi pa nagdudulot ng direktang epekto sa bansa. Gayunpaman, lubos na hinihikayat natin ang lahat na manatiling alerto dahil sa mga susunod na araw, posibleng makakaapekto na ito sa ating bansa lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao, Visayas, at Luzon. Kapag ito ay lumakas pa at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, maaari itong maging bagyo na tatawaging Bagyong Ada, kaya naman dapat tayong laging handa para sa anumang posibleng pagbabago sa kondisyon ng panahon. Kondisyon ng karagatan. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin tayong gale warning na ipalalabas sa mga sumusunod na lugar. Ilocos Norte, Batanes, Cagayan Valley Region, Aurora, Northern Coast of Quezon, Northern at Eastern Coasts of Polillo Islands, Northeastern Coast of Bordeos, Northern Coast of Patanungan. Sa mga nasabing lugar, pinagbabawalan po natin ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat na pumalaot lalo na ang mga maliliit na bangkang pang-isda. Ito ay dahil sa inaasahang taas ng alon na umaabot mula 3 hanggang 5 metro sa mga baybaying lugar na ito. Para sa natitirang bahagi ng ating seaboard, ang kondisyon ng dagat ay inaasahang magiging moderate to rough na may taas ng alon na umaabot mula 1.5 hanggang 3 metro. Ang mga malalaking barko ay maaaring pumalaot ngunit kailangang mag-ingat dahil sa posibleng pagkagambala ng malalaking alon sa kanilang paglalakbay. Bukod pa rito, inaasahan din na maaaring maramdaman ang mahinang hangin na umaabot sa 20 hanggang 35 kilometers per hour sa buong karagatan ng Pilipinas na maaaring magdulot ng dagdag na paggalaw ng alon sa mga baybaying lugar. Ito na po ang pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng panahon ngayong araw.
Laging tandaan na ang kaligtasan natin ay nasa ating mga kamay sa pamamagitan ng pagiging handa, pagiging alerto, at pagsunod sa mga payo ng mga awtoridad. Maaari nating bawasan ang mga posibleng panganib na dulot ng mga pagbabago sa kondisyon ng panahon. Hinihikayat din namin kayo na manatiling updated sa mga susunod na ulat panahon na aming ilalabas. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa inyong lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga karagdagang impormasyon at tulong kung kailangan. Ingat po tayong lahat, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras at pansin sa ating ulat panahon. Patuloy tayong magtulungan at mag-alaga sa isa't isa. God bless all.